Dito po, kino-question po partikular ng dalawang tao, itong si Laila de Lima at saka 'to si Terry Redon. Yun pong pagdulog ni, VP Sara dito po sa Korte Suprema, 'di ba? Parang sinasabi nila, sabi nga ni Tabi, sisindihin niya pa pala isa. Sabi nga ni Tabi, ang, Vice President gipit sa Supreme Court kumakapit. Sabi naman ni De Lima, baka akala nila yung SC ay ang kahulugan Sara's Court. Ngayon, ang tanong po diyan, meron po bang karapatan si VP Sara na tumulog sa Supreme Court? Kasi parang pinalalabas nila na ano eh, na walang karapatan si VP Sara eh. Nasa mga pagkanan sinasabi pa nila pero mali po ba ang pagdulog kung kini-question mo yung isang procedure na pananiniwala ka na may mali doon? Ito po ang tanong ni Boss Admar. Oops. Ito po tayo rito. Tinanong po ni Boss Admar na kung may karapatan ba na dumulog si VP Sara sa Supreme Court. Ito po sagot. Siyempre hindi, karapatan niya ng... Ang sumasagot po yung abogado po ni VP Sara na si Attorney Panelo. Yung anak po to ni Panelo, si Panelo na senior. bawat Pilipino, karapatan niya ng bawat tao, kahit hindi Pilipino na dumulog sa Korte Suprema pag may pang-aabuso na nangyayari. In fact, yung mga tumutulog sa kanya, madalas nga tumakbo yan sa Supreme Court. Tignan mo. Lalo na yan si De Lima tsaka yan si Sendanya. Kayo po, napaka-ipokrito nyo. Kayo mismo, mahilig kayong tumulog sa Supreme Court. Bakit? Bakit naman, pag si VP Sara yung dumudulog sa Supreme Court, minamasama ninyo? Diba? Karapatan po yan. Yan yung problema natin dito sa mga to eh. No? Pagka po si VP Sara, parang ang sama-sama. Ang sama ng dumulog. Ang gusto yata nila, nakikita na ni VP Sara na sumusobra sila sa kanilang hindi na nila dapat gawin yung kanilang ginagawa, no? Nakikita na nga ni VP Sara na nagmamalabis na sa kapanyarihan. Hindi na nila tungkulin 'yan yung ginagawa nila. Gusto nila manahimik pa yata si VP Sara. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin na karapatan 'yan ni VP Sara. Ngayon, eto po. Sa sinasabi nila na karapatan daw po ng committee na mag-issue ng subpoena. First time po ito eh. Yung Committee of Justice, first time yung ginagawa tong magpasubpoena ng SALN, magpasubpoena ng bank account records. Yung nakaraan pong mga Supreme Court, yung nakaraan pong impeachment, sa kaso po ni ERAP, sa kaso po ni Corona, Chief Justice Corona, ang nagpapasubpoena po ng mga records, yung impeachment court sa Senado na po. Kaya may karapatan naman sigurong questionin ni VP Sara. Alam na nga na, isa pa. Sinasabi po ng kampo ni VP Sara na yung ginagawa ninyong pagpapasubpoena, hindi naman po yan preliminary. Tapos na nga kayo dun eh. Nagdeklara na nga kayo ng sufficient eh. Sufficient in substance, sufficient in form, sufficient in grounds. Tapos maghagila pa kayo. Wag na yung kampo ni VP Sara. Mismong member ng committee nyo, si Rufus Rodriguez, ano sinabi? Yung pag-subpoena natin ng mga SALN, fishing expedition na. Sarili yung committee member yan, hindi na si VP Sara. Nakita na ng committee member ninyo na fishing expedition yan. Sa tingin nyo ba hindi makikita yan ni VP Sara? First time po yan. Yung mga nagdaan po, hindi po sila hindi po sila nagpapasubpoena ng mga records. Ngayon, siyempre, yung kasabwat na media,
naghahanap po yan ng magiging kakampi nila. Okay, nakita po nila to si Ascuña. Sa pamagat, akala ko, teka muna, parang bumaliktad na si Ascuña. Samantalang nung nakaraan, pinagmamalaki ko na sinasabi ni Ascuna na pwedeng bordering to fishing expedition ang ginagawa. Ngayon, sa interview po ng politiko ni Webb, in-interview po siya nito ni Pinky Webb. Ito po yung pamagat SC should limit intervention in impeachment cases. Kaya parang sa pamagat pa lang, ganito po nanlilito itong media. Sa pamagat pa lang, akala mo ngayon, pinipigilan na ni na parang gustong palabasin ng dating Supreme Court Justice na si Adolf Ascuna na wag nang makialam yung Supreme Court, di ba? Yan yung pamagat SC should limit intervention in impeachment cases. So parang lumalabas, pag pamagat lang ang nakita mo, teka muna. Bakit pinipigilan na ni Ascuna? Nung nakarang araw lang, ang sabi niya, bordering to fishing expedition. Ngayon, sinasabi na niya na dapat hindi nakikialam yung Supreme Court? Sa pamagat po yan. Kulang po kayo. Pangalawang topic natin yung mga kay BBM at sakit niya. Dito muna tayo sa isa pang topic. Okay, pero pag binasa mo po yung mga sinabi ni Ascuna, tama po yun. Ito po yung sinabi niya. I think right now, the Supreme Court should lay off. It has not really. Kung may abuse man, hindi pa grabe. So pabayaan na muna because the Supreme Court should as much as possible not intervene in impeachment cases unless there is very serious violation or when the fabric of the nation is being threatened. Okay. So ang gusto ni Acunang palabasin, pabayaan nyo lang Supreme Court. Kung hindi naman labish yung ginagawa, okay lang yan, huwag kayong mag-intervene. Pero po, sa bandang huli, ito po sinabi niya. The proceeding before the Justice Committee should be hearing preliminary to finding whether or not they should file an impeachment article in the Senate against the respondent. Okay pa raw po yan. Basta raw po yung hearing nila preliminary. Paano po pag nanghingi na ng salin? Yan po yung question Sige. Ito po yung sagot niya. They needed documents. They want to be sure that it is there if the Senate needs it. So pwede po sila palang alagang magpasabpina ng salin. Kasi kinakailangan nila ng dokumento. At kinakailangan hawak nila yung dokumento ng salin, halimbawa salin, kung hiningi ng Senate. 'Di ba? Okay pala 'yun. Matututo tayo dito Teka lang, kulang kayo. Huwag kayong masyado mainit. Okay daw yung ginagawa na itong Justice Committee na manghingi ng salin. So that's all right, 'di ba? Subpoena it and then it's there. Okay lang daw na isubpoena yung salin at nariyan na hawak nyo na okay daw yan. But, eto po yung malupit. Pero, to go to the merits of salin, pero kung pag-uusapan na ninyo yung salin, kaya nyo pala sinabpina dahil gusto nyong buksan yung salin niya doon sa preliminary investigation kuno ninyo, I think that's beyond the powers of the committee. Napakalinaw po. Pwede pala talaga nilang isabpina. Linawin ko po pwede pala talaga nilang isabpina yung mga salin. Pero hindi nila pwedeng pag-usapan. Kumbaga, sinabmit sa'yo para kasi pag nakarating sa Senate, asan po yung salin yan na nagpapatunay na ito po yung salin. Pero hindi nyo pala pwedeng pag-usapan yan. Kukuha lang po kayo ng ebidensya. Tapos in your eyes only. Makikita nyo. Tapos mag-uusap kayo. Wala namang palang ill-gotten wealth. Kaya ang magiging konklusyon nyo, pero hindi nyo po pag-uusapan. Kasi once na pag-usapan nyo na yan, yung laman ng salin, hindi nyo na po kapangyarihan para na kayong nagtatrial. Yan ang napakalinaw, walang bias. Kasi tayo,
Ang sinasabi natin, bawal niyong kunin yung salin. Pwede pala. Pero hawak nyo lang. Bawal pag-usapan. Once na ibinuka ni Dilima, ni Luistro, ni Redon, ang kanilang bibig, binasa yung salin ni BP Sara, paglabag na yan sa kanilang kapangyarihan. Overreach na sila. Sumusobra na. Kaya pala pwedeng mag-request ng salin ayon kay Ascuna, ha? Kaya pala ganyan para may hawak lang silang kopya. Para nag-guide po sila sa sila lang po magpapasya kung totoo Pero once po yan ay pag-usapan ninyo, hindi na po yan sakop ng komite. Alam nyo, hindi lang po kayo naliwanagan, pati po ako. Kasi pinagpipilitan natin Bawal yung isabpi na yan. Yun pala po yun. Kung isasabpinan nyo yan at itatabi nyo lang, o kaya for your eyes only sa inyo lang mga komite, walang mic, walang mga press na makakakita niyan, pwede. Pero once na yan, buksan nyo yung bibig ninyo. Narinig namin yan na pinag-uusapan nyo yung salin. Parang trial na yan. Hindi nyo nakapangyarihan yan. Yan po ang napakalinaw na paliwanag ng dating Supreme Court Justice. Ano pa po ang pagkakaiba ni Ascuna? Kasama po siya sa mga nagsulat ng saligang batas. Sila po yung framers of Constitution. Sila po yung nagsulat. Kasama siya. Kaya alam niya po yung intensyon ng saligang batas. May protection din sa mga impeachable officials. Hindi nyo po pwedeng gamitin na fishing expedition, hindi nyo pwedeng pag-usapan yung salin dahil lumalabag na kayo sa inyong karapatan. Sinusobrahan nyo na yung inyong kapangyarihan. Bakit niya alam na hindi nyo kapangyarihan yan? Kasi siya yung lumikha. Siya yung nagsulat niyang batas, saligang batas na yan. O ano pang masasabi nyo ron? O ngayon, kung hindi dumulog si BP Sara sa Supreme Court, hahayaan niya lang. Hahayaan niya lang yung mali. Sinabpina na nga yung salin. O di ngayon, natututo tayo na once na pinag-usapan nila yung salin, mali na yan. At yan po, ang susunod na po ng reklamo ni BP Sara, once na pinag-usapan yung salin, ipapabasuran niya na tong impeachment. Ngayon po, ang ginagawa po ni BP Sara, pinipetisyon niya yung Supreme Court na ipatigil yung ginagawa ng itong Justice Committee. Kasi overreach na sila. Super yaman na, over na rich. Hindi po. Abuso na sila sa kapangyarihan. Oy,